Good day everyone, I'm Rizal Mayas Nacionales, the second presenter. Ang unang tatalakay natin ngayon ay sa aralin 2 patungkol sa batayang conceptual at theoretical. Sa bahaging ito, tatalakayin natin ang mga concept o teorya na maging basihan ng pananaliksik. Ang batayang conceptual at theoretical ay pareho silang eskema dahil kapwa sila nagbibigay ng structure at framework para sa pag-aaral na kung saan ito yung magiging guide natin para maging malinaw ang daloy ng ating pananaliksik. Ang ginawang eskema ay sumasalamin sa ating sariling paninindigan na nagmumula sa ating nababasa na may kaugnayan sa ating pag-aaral. Kung walang batayang conceptual at theoretical ang gagawin mong pananaliksik, ito ay parang bahay na walang pundasyon. Walang matibay na dahilan para maniwala, imbestigahan at patunayan ang halaga ng iyong pag-aaral. Paano ba nagkakaiba ang conceptual at theoretical? Ang conceptual na balangkas ay visual presentation na nagpapakita o dinidescribe kung paano mo gagawin ang pag-aaral. Presentation pa lang ito ng iyong mga plano, hindi ang mismong laman o products. Binubuo ito ng independent at dependent variables dahil ipinapakita nila ang sino ang may hawak at sino ang naaapekto sa pag-aaral mo. Ang malayang variable o independent variable, ito ang sanhi o dahilan. Ito ang binabago, kinokontrol o pinipili ng mananaliksik upang makita kung ano ang magiging epekto nito. Hindi ito nagbabago dahil sa ibang variable sa eksperimento. Samantala, ang di malayang variable o dependent variable, ito ang bunga o epekto. Ito ang sinusukat o tinatala. Ang pagbabago nito ay nakadepende sa ginagawa sa malayang variable. Sa madaling salita, ang malayang variable ang gumagawa ng aksyon habang ang di malayang variable ang tumatanggap ng resulta ng aksyong iyon. Halimbawa, mga non-linguistic na variable at kahirapan sa pagbasa sa Pilipino na mga grade 7 ng Northwestern Leyte. Sa malayang variable o independent variable, ito yung mga sanhi. Mga non-linguistic na variable tulad ng edad, kasarian, pag-uugali, kita ng pamilya, trabaho ng magulang, bilang ng kapatid, at media exposure. Samantala sa di malayang variable o dependent variable, ito yung mga epekto, kahirapan sa pagbasa, vocabulary at comprehension. Sinusuri sa pag-aaral na ito kung ang mga non-linguistic na variable ay may kinalaman o direktang epekto sa antas ng kahirapan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa Northwestern Leyte. Tinatawag na backbone o pundasyon ang theoretical na balangkas dahil ito ang nagsisilbing structure na umahawak sa lahat ng bahagi ng pananaliksik. Kung wala ito, mawawala ng direksyon at basihan ang pag-aaral. Sa madaling salita, ang theoretical na balangkas ang nagpapatatag sa argumento sa isang pananaliksik upang hindi ito gumuho sa harap ng pagsusuri o kritisismo. Ang kaibahan ng conceptual na balangkas sa theoretical na balangkas, ang conceptual na balangkas ito ay sariling idea at pag-unawa ng mananaliksik sa mga variables at relasyon nito. Samantala, ang theoretical na balangkas ay nagbabatay sa mga matatag na teorya tulad ng constructivism or social learning theory na nagpapaliwanag sa phenomenon. Kumbaga, yung conceptual, it is a researcher synthesis, while theoretical, it is established theories. Ngayon ay dadako na tayo sa aralin 3. Ito ay patungkol sa paradigm.
Ano nga ba ang paradigm? Ito ang nagsisilbing mapa ng iyong buong konseptual na balangkas upang madaling maunawaan ng mga mambabasa ang daloy ng iyong pananaliksik. Sa paggamit ng illustration ng mananaliksik, nakalahad dito ang modelong IPO, Input, Process, Output. Input, inilagay. Dito nakasaad ang mga datos, teorya o impormasyon na kailangan upang simulan ang pag-aaral. Next ay process. Ito na yung proseso. Ito ang mga hakbang o metodolohiya na gagawin ng mananaliksik gaya ng paggawa ng questionnaire, interview at pagsusuri ng datos. At ang panghuli ay output. Ito na yung kinalabasan. Ito ang resulta, solusyon o bagong kaalaman na nabuo matapos ang pag-aaral. Halimbawa, si Pat Suri sa textbook ng MTB-MLE gabay sa pagbuo ng modelong kagamitang pampagtuturo. Sa input, pagsusuri ng textbook ng MTB-MLE. Ito ang ginamit para masuri ang nilalamang textbook. Next is proseso. Lokalisasyon, contextualization, mga aralin, mga gawain. Tinalakay dito ang pamamaraan kung paano sinuri ang textbook. Inalam dito kung ang mga aralin at mga gawain ng textbook ng MTB-MLE ay na-localize o na-contextualize sa lugar kung saan ginagamit ang textbook. Ang next is ang output. Modelong kagamitang pampagtuturo. Yung textbook ng MTB-MLE hindi nakalocalize at naka-contextualize. Kaya ginawan ng researchers ng isang modelong kagamitang pagtuturo para maging gabay ng mga guro na nagtuturo ng MTB-MLE. Yun lamang po. Thank you for listening.